Hi everyone! Welcome Hello. back to our channel. So, meron lang akong mic kasi yung iba sabi ang hina daw ng boses ko. Kaya ito may mic na. Yay! So, yung pag-uusapan natin ngayon is yung pagpagawa namin ng house doon sa Philippines. Kung ano yung mga naging experience namin. Yeah, marami kasi nag-request na i-breakdown yung cost ng mga expenses nung pinagawa yan. Yung reason muna bakit namin pinagawa yung house na yon. So, nung house na meron kami, yung pinakaunang house talaga. Nung nakatira na kami doon full-time. Yung bahay talaga, as in kapit-bahay. Kapit-bahay na yung plaza. Yeah, plaza means yung kung saan nag-held yung mga events, kung saan may basketball parate. So, doon nila hino-host yung mga 4-piece, yung mga fiesta. So, after a couple of months, doon namin na-realize na noise level medyo mataas-taas. Kaya isang project na ginawa namin doon is nagpagawa kami pinataasan namin yung bako dahil kasi nga para at least kahit pa paano mabawasan yung noise sana. Yeah, and privacy na din kasi kitang-kita talaga from the plaza. So, kung anong ginagawa namin or ano man. Marami talagang ginagawa And then nagsabi din pala tayo sa barangay na kung pwedeng merong curfew na pag 10, pwedeng wala na sana tao. Yung mga tao sumusulpot, tumatambay doon sa plaza. So, hindi lang sa tambay kundi nag-iingay. As in yung iba lasing, iba nagbawala. So, yun naisip namin na 1 year after, parang hindi na ata okay to Tapos, nung dumating nga si Rai, lagi kaming tumatambay na sa beach area. So, pupunta-punta kami doon. Kumbaga, most of our time, naglalakad-lakad, nagsiswimming doon sa beach area. Lagi naman kaming nakatambay doon sa beach area na yun. Tapos, feel talaga namin yung ambience doon, diba? Like, sobrang nakaka-relax. Kahit nung wala pa kaming beach house, talagang lagi kaming nagpipiknik, kumbaga. Sa seawall, maganda kasi yan yung upo ka lang doon, makikita mo mga sunrise, sunset. Yeah. Yung agos ng alon. Yung mga isla pala doon sa kabilang side, kitang-kita talaga sila pagka maganda yung panahon. Minsan nga yung Mayon volcano din nakikita. Yun, naisip namin na pag-usapan natin, 'di ba? What if magtayo kaya tayo ng kahit na maliit na bahay dito? Dahil kasi yung property, talagang kung nakita niyo yung previous video, tingnan niyo na lang. Medyo decente naman yung distansya between houses saka sa mga paligid para bawas talaga yung noise level. So, nung nasabi namin na January, magpagawa na tayo para by April, tapos na kasi April is yung fiesta. Medyo alanganin kami mag-execute noon kasi nga yung sa time frame, malapit-lapit din sa bago mag-fiesta. Itong trusted namin na, ano bang tawag doon, foreman? Isa sa mga questions na sasabihin namin is, kung magpapasimula kayo ng pagpagawa doon, alamin nyo talaga at kilalanin nyo yung mga taong ipapasok nyo. Kasi initially, kaya namin kinuha siya yung naggawa ng pader namin. So, yung kilos, yung mga pagpagawa, maganda naman yung daloy, tsaka nakikita ko naman, matibay yung mga diskarte, kumbaga. Nausap din namin na kung nakapagawa na ba siya ng bahay. Tapos sabi naman niya, oo. And yun nga, mag-hire lang siya ng mga tao para mabilis yung paggawa ng house. Tapos yung nangyari doon is nag-request siya na ipakyawin yung so-called project. Yeah, lagi kasi siyang by day. Per day ang pagbayad namin sa kanya na wala naging problema. Yung pakyaw talaga. Yun talagang talagang gumewang, kumbaga. Kasi, so, yung una naman, okay siya, diba? Sa umpisa. Just to be clear, hindi na kami kumuha ng professional talaga dito dahil
Yung bahay naman is maliit lang, walang kwarto, walang Correct. Hindi naman siya yung sobrang laki na grande na building o ano man. So, nakita nyo, 'di ba? Meron lang, open space lang siya. Yeah. So, sabi namin, mukhang kaya naman. Hindi na kailangan. Saka, hindi ko lang alam. Baka may mga may nakakaalam sa inyo. Mag-comment lang kayo. Kasi, yung dali sa probinsya, parang iba sa city, kumbaga. Yeah. Kung nasa malaking city, malamang may makakuha na talaga na may kontratang pipirma, ano naman. Pero sa probinsya, lalo na sa bandang loob, parang usapan madalas yung nangyayari. Kaya, who knows, baka naman kami din na may mali sa pag-execute. So, nagsimula nga kami January. Pinagawa namin yung bahay. Tapos, kinausap na namin siya kung ano mga dapat gawin, ano yung mga materials na kailangan. So, bili naman kami ng bili kung saan-saan para maayos agad. Yeah. Saka, para hindi rin masabi na kulang ko naman materials. Sinigurado talaga namin na kung ano man ang kailangan para doon sa project, available talaga siya. So, yung amount na napag-usapan para mapakyaw yung bahay na yun at magawa within 2 months, 2 to 3 months, naalala mo ba kung magkano? Hindi ka. So, nasa 100,000 ang singil niya. For labor yun. Yeah. Labor lang yun, pakyaw. So, 100,000, tapos siya nang bahala mag-hire ng mga tao, siya nang bahala magpasweldo. Lahat. Siya na yung na. bahala. Siya pa yung nagsabi nga na para wala kaming sakit sa ulo, siya na bahala. Pero, so, yung mga materials naman, good thing, meron 15 minutes away, 15 to 20 minutes away sa Buena Vista, diba? Doon ka kumukuha ng mga gamit. Buena Vista, tapos meron din sa brother-in-law ko, may tindahan siya, kaya doon kami kumukuha ng kung naman available na materials at yung talagang tunay na kulang talaga, bumabala kami sa city para i-finalize lahat. Yung mga kahoy naman, nag-order din kami. So nag-order ng extra sa nagbebenta talaga ng kahoy, pero marami din na nakasupply ng kahoy is yung mga matatanda ng puno ng niyog. Pinatabas namin yun. Yung sa farm, may mga niyog doon na matatanda na. Nagko-complain na sobrang taas na. Yeah, tapos hindi na masyadong namumunga, kumbaga. Kaya, nag-decide na lang kami na ipaputol yun. Tapos, nagka-problema kami dahil kahit pala lupa nyo na mismo, tapos puno nyo na mismo, kailangan pa ding ipaalam sa government. Doon, local government. Dahil kasi nga, hindi namin alam na kung naman yung mga batas, mga patakbo dun sa Pilipinas. Kala namin, dahil nga nasa property naman namin, sinabi namin doon sa puputol ng puno na doon na lang kumuha ng kahoy. Tapos yun nga, malamang may nagsumbong regarding that. Dahil kasi yun nga, another unfortunate thing, marami talagang kahit kapitbahay mo o dumadaan na tao, may tatry talagang hatakin kang pababa. Yeah, kaya experience. So, malamang may nagsumbong at yun nga, mamaya may mga pulis nang dumating doon. Ang daming pulis. Yes. Siguro 10 sila na kaya medyo nagtaka kami. Sabi namin, bakit nangyari dito? Dahil kasi nga, wala naman kami ginagawang masama. Pero yun daw, sinabihan kami na bawal palang magputol ng puno kung walang permission. Yeah. Inayos na lang. Inayos na lang namin. Huwag na naming elaborate kung paano, basta naayos na lang. Pero yun nga, nagpasalamat din at may tumulong kumbaga para pagpatuloy yung project. Ako, yung tagalista, napapansin ko na medyo napapadami yung advance niya. And ito naman, since nagtiwala nga doon, sabi niya, hayaan mo na, okay naman yung trabaho. Yun nga doon. Nagtiwala based doon sa umpisang tinrabaho niya na 100% wala naman naging problema, kundi na nagawa yung trabaho, mabilis, madiskarte. Kaya hindi ka naman masasabi na
hindi wag pagtiwalaan. So yung Pacquiao, dapat depende yung sa mga nagagawa na. Let's say, okay, dapat by ganito ganyan, nagawa na 50%. So yun, 50% din ang nakuha. Or kung 75% na tapos yung bahay, yun din yung makukuha nila. Pero ito kasi, advance siya ng advance. And sabi namin, lalo na si Alex na okay naman yung work, kaya hinahayaan namin. And then, mga bandang huli, nagrereklamo na siya na... Sisimula na mga istorya na, kulang yung Pinacquiao. Kaya nga hindi daw kasama yung... Yung biglang, yung bubong, hindi daw kasama doon sa pagpakyaw. Sabi ko, paano yung pinapakyaw ko sa iyo pagpagawa ng bahay? Alangan hindi kasama yung bubong sa pagpagawa ng bahay. So, ayun na, nagsimula na mag-crumble down, kumbaga na talagang nakikita talaga namin na iba na yung daloy. Saka yung iba din na halimbawa kailangan namin ng bamboo tree. So, akala namin Pacquiao, meaning i-deliver na. Hindi pa pala. So, kailangan pa namin maghanap ng sasakyan, kailangan maghanap ng pick up, ganyan. So, mahal na nga yung binayad mo kasi porket Canadian ka doon or ibang bansa. Yun yung problema. Yun yung talagang ang dami namin na negative in regards experience to that. Sa pagpapagawa. Kasi pati yung sidings ng kahoy, kung nakita nyo naman yung bahay, nakita nyo, kahoy siya. So, yung agreement na sa pagpabili ng kahoy na yun, mga slab. So, yung ginawa, yung measurement, hinati ng actual measurement ng kada slab, hinati. Tapos sinasabi na, hindi, pagdudoktorin mo yan, okay na yan. Yan yung measurement na hiningi mo. Sabi ko, paano magiging measurement yan? Yung tamang measurement, kailangan, dahil nga, para maganda yung pagpakabit doon sa bahay. So, putol-putol siya, kumbaga, parang dugtong-dugtong, imbis na buo. So, kumbaga, yung mga malamang, may posibilidad na kinuha lang yung mga tira na kahoy, tapos yun yung ginawang pero who knows. Napapansin pa namin, pag tuwing pupunta kami doon, parang sumasayaw yung house. Yun natapos na, nakompleto na yung bahay. Sabi na, kompleto na. Hindi na natin siya pinatapos kasi nainis na tayo. Pinaalis na lang namin siya, tapos nag-hire na lang kami ng panibago. Yung panibago kasi, trusted na yun ng family din. So, yun na lang yung pinatapos namin ng kitchen, ng washroom. Kasi kahit nga yung washroom, yung water na pupunta sa kabila, imbis na pumunta doon sa may drain. Sa drainage. Diba? Hindi pantay yung pagka-finish, kumbaga. Yeah, tapos nung gumigewang, pinatapos din namin yung yung foundation doon. Pero napunan namin na yun nung nagsimula na kaming nag-i-invite ng mga ka-family. Tuwing akit sila doon sa hagdanan, gumaganon yung bahay. So, pinagawa na lang namin yung foundation. Yung nakita nyo na first floor na hindi pa namin alam kung ano talagang gagawin, yun na lang, pina-open space na lang din namin yun na sementado talaga para hindi na siya masyadong nagsusway. Pero kinonfirm naman sa amin ng yung pinapasok namin pangalawang manggagawa na yung foundation talaga, hindi ayos yung pagkagawa. Yeah. May mga kulang na brace daw sa ibaba para stable yung kinalalagyan ng bahay mismo. Pansin ko din mga bali-balita doon, and totoo naman na masyado siyang nalulong sa sabong. Kaya yung perang yun... kumbaga, nilaro daw. Kasi yung ibang ka-workmate niya, yung iba daw hindi nabayaran. Kaya... So, yun nga, sa dami ng negative na nangyari, pag-usapan na lang natin yung main topic is yung magkano ba nagastos namin sa pagpagawa na itong bahay na to. Yeah, so yung original na labor, dapat 100,000.
umabot kami ng 135,000 para matapos lang talaga. Para lang makompleto talaga ng project dahil nga sa mga hiccups. Dahil nga, simple lang yung bubong namin, nipahat, tapos mga bamboo, and then mga light materials, light materials. yung foundation is, yun yung sementado kumbaga. yeah, yun yung pinakamahal is yung sementado, diba? Yes. Roughly, ang nagastos namin doon is mga nasa 300 to 380,000 pesos. So, more or less, yung bahay na to is nasa 500,000 or magkano ba sa 12,000 Canadian dollars. So, yung house na yun, diba, open space lang siya. Parang 10 by 10 or 12 by 12 ata yung pagpagawa natin. Parang 10 by 10 yata yun eh. Kasi ayaw naman natin na sobrang laki nga. Kaya yung sakto lang na size. At tingin ko 10 by 10 yata yun. Yeah, and then open space, may banyo, and then may kusina. Tapos, merong deck na maliit. So, more or less kung magpapagawa kayo ng ganong house doon sa Philippines, this is back in 2023 ha. So, nasa 500K. Baka ngayon, sobrang mahal na dahil nga nagsitaasan yung mga materyales. Hopefully, sa mga nagbabalak na magpagawa, maging decente naman yung budget nyo. At yung mga nagpapagawa na dyan, share lang kayo para at least magka-idea din kami. May gusto sana kaming ipa-project din sana doon sa farm. Pero sa future pa. Sa future. Kasi talaga, we are here to stay in Canada. Para nga ma-reestablish ulit yung life namin dito. Makuha si Rai. Correct. Yun talaga. Sa pagpagawa, talagang masasabi lang naman namin na no regrets in regards to that. Lessons learned, kumbaga. As in big lessons learned. Lalo na pag namumuhay sa Pilipinas, may mga bagay na talagang dapat mag-iingat tayo. Nung natapos na yung beach house, talagang sobrang na-enjoy talaga namin. Bago kami nakabalik dito, at least 1 year din kami nag-i-stay parati doon. Lagi kaming may get-together ng mga with family. And then, laging paddle boarding, ganyan. Sobrang daming paddle boarding, tapos yun nga yung mga evenings magi-stay doon. Nando kami sa deck, naglalaro kami ng mga game boards ni Rai Rai, kami tatlo. Tapos yun nga, yung kahit humiga ka lang doon, may upon kami kasi doon sa labasan. Doon tumatambay talaga kami. Tapos na-enjoy yung tahimik. Yeah, so diba, talagang sobrang good memories after nung napagawa na yung house. Pero yung at least para sa amin, clear na talaga yung path namin na mag-retire sa Pilipinas. Good na kami doon. Pero not for now. No, not for now. Mga matagal pa naman. Dito muna kami. And medyo napapatagal lang yung posting namin kasi busy siya sa Uber. Yung tinatansya pa namin kung anong araw yung busy, sa hindi. Kasi gusto sana namin weekend magkasama kami. Para at least may work-life balance naman. Talagang gahol parati sa oras at mag-focus sa paano resettle back dito sa Canada. Yeah. Kaya be patient with us and gusto din namin i-share kasi talaga kung anong mga pagdadaanan namin dito. Naghahanap lang kami talaga ng chance na laging makapag-vlog. Magpapasalamat din nga pala kami sa mga nagsusubscribe dito sa channel namin at sa mga positive comments na iniiwan nyo, lalo na yung mga supportive comments, lalo na sa side ko na hanggang ngayon nag-Uber at pero feeling ko kung yan yung binibigay ni Lord para sa atin. Kung yun nga yung dyan. Sa ngayon, nawayway ko na yung pros and cons in regards to my situation. Gusto mo bang pag-usapan yan next time? Magiging comfortable ka ba? Yes. Yeah. Why not? Let's talk about mga napagdadaanan. Dahil kasi nga, kung totosin, hindi all happy yung dumadaan sa otak ko ngayon at malamang sa mga iniisip din ni Molly. Kaya
let's talk about that. So next time. Next time. Yeah. Ba't na may na naman? Basta next time. Next time. Okay. Kasi siguro okay naman. Fight lang tayo. Oo, share lang tayo kasi ibang path naman, no? Para sa'yo. Oo. Kaya let's talk about that sa susunod na episode. Yeah. So, yun na lang muna, no? Yeah. And pag-usapan ba natin talaga yung ano? No, ikaw. Emotional na nga agad ako Kaya nga, emotional na nga. Pero sige lang. Share namin yan sa susunod na episode kasi hindi obvious ang dinadaanan namin. Hindi obvious yung path na binibigay. At hindi rin namin alam hanggang kailan ba na ang dadaanan namin na to para masabi na fully settled na dito sa Canada. Yeah. Diba? Kaya dapat. Ayoko na mag-vlog. O sige, next time na lang. Yeah, until next time na lang. Oo. I guess. Until next time. Bye. Bye.